diretso ah. Yan na. Sumabog na. Saan kang hangay? Amihan. Amihan na na. Kabila. Malaki lang. Yan na, kumalat na. Ay, traktura! Hindi na yung pasngat. Hindi na rin nga, tayo sa laking iyan. Diretso ko muna rin pang sadyo sana. Phil. Ang kapal ah, diretso ah. Daw. Ah. Ayaw! Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Hatid sa inyo ang DOST Pag-asa at Vibox ng pinakabagong ulat, lagay ng panahon sa pag-ulan, pagputok at ang bulkan at mga lindol sa bansa ngayong linggo. Bago ang lahat, kung bago ka lang sa ating channel, please like, share and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Lunes, October 27, 2025, unahin natin ang bagong weather disturbance na minomonitor ngayon ng mga international agencies. Kaninang alas 2 ng madaling araw, namatahan sa bahagi ng Marshall Island ang isang mahina at mababaw na convergence system na kumikilos pakanluran sa bilis na 22 kilometers kada oras. Bagamat napaka-disorganized at mababaw pa ito, tinatansyang mayroong 10% chance lamang ng pag-develop sa mga susunod na 48 hours. Maaari itong madissolve agad bago pa man umabot sa Guam. Ngunit ayon sa mga meteorologists, meron pa tayong 120 hours o 5 araw para patuloy itong obserbahan. Kaya sa ngayon, wala pa pong banta ng panibagong bagyo sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Pero gaya ng lagi nating paalala, sa panahon ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone at Shoreline, kahit walang bagyo, mayroon pa rin pag-ulan na makakaranas ang ating bansa. At narito ang update sa panahon sa ating bansa. Nakataas ang thunderstorm advisory para sa ilang bahaging northern at central Luzon. Ayon sa Pag-asa, moderate to heavy rain shower na may kidlat at malakas na hangin ang mararanasan sa mga lugar ng Nueva Ecija, Tarlac, Quezon Province, Laguna, pati na rin ang Zambales. Sa ilang bahagi, kabilang ang binabantayan ang Batanes, Apayao at La Union, Isabela, Kalinga, Ifugao, Cagayan, Benguet, Ilocos Sur, Abra at Mountain Province. Ang mga pag-ulan ay maaring tumagal ng 1 hanggang 2 oras at magdudulot ng flash flood at landslide lalo na sa mga mabundok na lugar. Mga kababayan, kung kayo ay nakatira malapit sa mga ilog, bangin o bundok, mag-iwas po muna o umiwas po muna tayo sa mga aktibidad sa labas. Huwag rin baliwalain ang pag-ulan na may kasamang malakas na hangin. Ito ay palatandaan ng localized thunderstorm. At dako na tayo sa ibang balita, ang Bulkang Taal ay muling sumabog. 2 beses na sumabog ang Bulkang Taal na tinatawag natin pre-2 magmatic eruption ang naitala ng Vibox sa Bulkang Taal. Kaninang umaga, bandang alas 8:13 ng umaga at alas 8:20 ng umaga. Ang taas ng usok ay lumabas mula sa main crater na umaabot ng 1,200 hanggang 2,100 metro. Ayon sa thermal camera records, nananatili pa rin sa alert level 1, ibig sabihin may mababang posibilidad ng pagputok pero may mga pagbuga pa rin ng singaw at gas. Pinapayuhan ang mga residente sa paligid ng Taal Volcano Island at Agoncillo Laurel area na maging maingat at umiwas muna sa mga aktibong lugar. Nakuhanan pa nga ito ng isang residente sa Balete, Batangas. Makikita sa video ang makapal na usok na tila ulap na umaakyat sa kalangitan.
nakakapanindig balahibo pero paalala ng kalikasan na hindi natin dapat baliwalain ang bulkan kahit tahimik ito sa mga ilang araw. Samantala, 2 lindol sa Davao Oriental, 2 tectonic earthquake ang naitala ng PHIVOLCS ngayong araw sa silangan bahagi ng Mindanao. Merong 4.9 magnitude kaninang alas 7 ng umaga. 73 kilometers southeast ng Manay, Davao Oriental. Mababaw ito na mayroong 3 kilometers na lalim. Ang ikalawa naman ay magnitude 4.2 kahapon na itala ng bandang alas 10. Merong itong may eksaktong lokasyon ito na 132 kilometers southeast ng Governors Generoso, 87 kilometers depth ang lalim nito. Walang naiulat na pisala o aftershock ngunit naramdaman ito ng mga residente sa ilang baybayin. Bagamat mahina lang ito, importante pa rin na may handang emergency plan lalo na sa mga coastal barangay. At narito ang ating pangkalahatang lagay ng panahon. Ngayong araw, ayon sa Pag-asa, ang low pressure area na dati ay nasa 260 kilometers kanluran ng Dipolog City ay nananatiling mahina at mababa ang posibilidad na maging isang bagyo. Nakapaloob pa rin sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na patuloy na apektado ang Palawan, Visayas at Mindanao. Ang mga lugar na may inaasahang ulan at bagyo ay Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM na mayroong cloudy skies with scattered rain and thunderstorm. Sa lugar naman ng Batanes, Babuyan Island, may ulan pa rin na dulot ng shear lines. Makakaranas pa rin ang bahaging yan ng mga pag-uulan. Sa Bicol, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, dulot pa rin ito ng easterlies ang mga pag-uulan sa mga lugar na ito. At sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated thunderstorm. Ang hanging amihan, moderate to strong North Luzon, kaya medyo maalon ang dagat na mayroong alon na 1.8 to 3.7 metrong taas. Mga kababayan, patuloy nating bantayan ang mga weather update sa mga susunod na oras. Kung may thunderstorm, umiwas muna sa bukas na lugar. Kung may mga pagyanig, duck, cover and hold lamang. At kung may abiso sa bulkan, sundin ang lokal na otoridad. Mas mabuting handa kaysa magsisi sa huli. At narito ating inspirational verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. The Lord is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Mga kababayan, gaano man kalakas ang ulan o pagyanig ng lupa, tandaan natin, ang pananampalataya ay nagbibigay ng katahimikan sa gitna ng unos. At dyan po natatapos ang ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes, October 27, 2025. Muli, kung nagustuhan nyo ang ating ulat, pindutin lamang ang like, share, and subscribe para lagi kang updated sa ating mga ulat panahon sa bulkan at lindol. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagtutok at tangkilik dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-ialerto. Ingat tayong lahat!